Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang aking technical analysis dito po kay Pepe. At ayun, ang ating po nakikita rito ay ang daily chart time frame ni Pepe at meron po tayong isang pattern rito. Yan, na ating binabantayan. Isa po itong descending wedge pattern at ang nangyari po kahapon ay nagkaroon na po tayo ng breakout. Yan, nagkaroon po tayo ng breakout sa lower portion nito. At yan, pinagsabay-sabay po niya yung mga iba pang mga katapat nito na mga support. Lalong-lalo na yung major support natin dito sa 40 digits 1484. Kaya yan po yung nagdulot ng matinding bearish pressure. Yan, or selling pressure. Kaya po mukhang bumabagsak ng mabilis itong si Pepe. Ayan, at dahil po sa matinding bearish pressure na yan ay posible pong bumagsak itong si Pepe dito sa mga sunod na major support natin dito. Yan, ang sunod po na major support natin dito, ayan, nakabang na major support natin ay ang presyong 40 digits 1159. Yan, lagay po natin yung kanyang presyo 1162. Ayan, 1159. Ayan po. At mapapansin po natin dito na yung naging pagbagsak nitong si Pepe ay marami po tayo na trigger na mga buy pending order. Una ay rito, nung bumagsak po siya rito. Yan, itong nakalipas na January 19. Yan, triggered po yan at bilang rules ng ating strategy ay pinalitan po natin yan ng isang sell pending order dito po sa presyong 40 digits 2054. Ayan, maliban po dyan ay na-trigger na rin yung isang buy pending order natin dito sa presyong 40 digits 1484 at pinalitan po natin yan ng isang sell pending order dito po sa presyong 40 digits 1724. At yan, yung pinakabago ngayon or latest natin ngayon ay na-triggered po yung ating buy pending order dito naman po sa presyong 40 digits 1299. At pinalitan po natin yan ng isang sell pending order dito po sa presyong 40 digits 1484. Kaya yan. Ngayon ay wala na po tayong buy pending order na nakaabang rito. Kaya kailangan po nating mag-set ng panibagong buy pending order natin dito. Yan, isi-set po natin yung ating panibagong buy pending order dito po. Ayan, dito sa sunod na major support natin dito kasi meron po tayong base po sa previous na trades natin dito ay meron po tayong ayan, meron tayong naging previous trades dito at yung sunod naman ay dito. Ayan, lagay po natin yung mga price levels. Ayan, dito po sa presyong 40 digits 1083 at saka 40 digits 881. Kaya dyan po nakaabang yung sunod na mga buy pending order natin dito. Kaya ayan, kung sakali man na mababasag po yung major support natin dito is mataas yung chances na babagsak siya dito sa sunod na major support natin dito sa 40 digits 1159. Ngayon kung sakaling mapipigilan po ng major support natin ang pagbagsak na ito ni Pepe, ay syempre mauuwi po ito sa kanyang consolidation dito. Ayan, magko-consolidate po siya. Ayan, dito po siya magko-consolidate. Ayan, malapit po sa major support natin dito. Ayan, tanggalin na po natin yan. At saka update po pala natin yung mga nabasag na mga support natin dito at gawin po natin kulay green. Yan, ang color coding po natin dito is lahat ng mga kulay green ay mga resistance kung saan ay nagsisilbing harang sa pag-angat ng market price. Yan, kapag kulay red naman ay ito naman po yung mga support na nagsisilbi naman pong harang or pumipigil sa pagbagsak ng market price. Kaya ganyan lamang po kasimple. Kaya ayan. Ngayon ay aangat lamang po itong si Pepe. Ayan, kung magagawa pong makabalik ng market price nito dito sa ibabaw ng ating major resistance dito sa 40 digits 1484. Ayan, makakabalik po dyan sa ibabaw ay syempre babalik, may chances siya na aangat. Pero base po sa kalagayan ng market ni Pepe ngayon ay napaka bearish po ang momentum nito.
base sa ating Hall Street indicator ay ayan, habang humahaba po ito ay palaki ng palaki ang sukat nito. Ibig pong sabihin ay mas lalong tumitindi ang bearish momentum nito. Maliban po dyan ay ganun din yung ating QQE mod indicator ay palaki po ng palaki ang sukat nito. Yan, base po sa sukat nito ay matindi na po ang selling pressure nitong si Pepe. Ibig pong sabihin ay marami na pong nagbebenta. Yan, maraming mga nagbebenta ng kanilang Pepe. Kaya yan ang nagdudulot ng matinding selling pressure kay Pepe. At kapag nagpatuloy po yan ay babagsak pa. Yan, magpapatuloy po siya maski meron tayong matitibay na mga support dito ay base po sa sukat ng ating QQE mod indicator dito ay meron pa rin po siyang kakayahan na basagin ang mga major support natin dito. Kaya paghandaan po natin ang mas malalim na maaring pagbagsak ng market price ni Pepe. Kaya set po natin yung mga buy pending orders natin dyan. Kaya ayan, magsiset pa ako ng isa rito. Kasi sa kadalasan ay nagsiset po ako ng tatlo. Yan, minimum of 3 na buy pending orders or sell pending orders. Ayan, dito po yan. Ayan. Kasi yan po, may previous trades po tayo dyan. Yan, pang-apat na po ay syempre dito. Pero yan, hanggang 3 lamang po yung aking linalagay na limit. Kaya ayan. Yan po si Pepe. Nakakaranas po siya ng matinding selling pressure or bearish momentum. Kaya mukhang mataas yung chances na magtutuloy-tuloy pa ito sa kanyang pagbagsak sa mga paparating na araw. At ayan, sa mga bago pa lamang po rito ay check na lamang po ninyo ang description ng video na ito para malaman kung anong platform at mga indicators ang ginagamit ko dito. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.